para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Sa Oplan Ascenso, pag-uusapan na ang mga isyung may kinalaman sa perang pinaghirapan mo. Where will it go? How will it grow? Feeling rich and curious na sina Gerard de la Peña at Michelle Orosa sa coolest business ideas, hottest business news dahil bagay sa'yo ang mag-level up sa buhay. Oplan Ascenso, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Plan your Oplan na. Ascenso is just around the corner sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhing natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kabisado niya ang lunas, sabihin lang ang nararamdaman. Dahil ang kanyang panggagamot, naturopathic ang paraan. Lahat ng madahon na gulay, ayan, safe ka dyan. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid. Healing galing. Hiling galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag gusto ng healing, gagaling. At kung kayang i-share, share the blessing. Healing galing. Hiling galing. Be kind to your body, kapatid. Galing-galing way lang tayo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Pag tama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Happy healing morning mga kapatid! Gising na po ba? Kumusta ang inyong umaga? Sana ay ligtas sa anumang karamdaman, lalo na sa COVID-19. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Healing Galing Sabado. Today is the 3rd of October. Ayun, nagbibilang na tayo papuntang Pasko. Ano po? Ano man ang kondisyong pangkalusugan, hayaan po ninyong samahan namin kayo sa loob ng 2 oras hanggang 8 o'clock this morning sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan sa natural na paraan ng paggagamutan. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario, at kaagapay ko po ang ating Healing Galing team. Kahit watak-watak kami ngayon, ano po, nangunguna ang ating Signal Technical Director dito sa 1PH, si Direk Grace Toledo. Kaagapay niya ang ating mga kapatid na enhinyero sa Radyo 5, 92.3 News FM, kung saan tayo po ay napapakinggan, si Engineer Aaron Tolentino and Engineer June San Juan. Ang ating news producer present, si Miss Margie Bentulan. At ang ating program assistant today, solo flight, ang ating Miss Nia Bugarin. Ang ating jargon operator, si Sai Loreto today. Ayan. At medyo marami ang Signal TOC team natin. Nandyan si Ate Lova Bustamante, Kuya Rigor Diaz,
Kuya Jules Villanueva, Kuya Neil Robles, Kuya Davis Pancho, Ate Vanessa Dioso, at Kuya Kenneth Tupino present. And ang aking pong production team at home, kasama ko po si Kuya Edren Calvario at Ate Jessica Lopez, minus Chef Nestor Tan. Ayan. At antabayanan niyo po ang ating tampok na hiling halaman, ang ironwood, yung tinatawag po na ironwood sa Ingles, sa Tagalog po ay ang agoho. Ito po ay isang puno na maraming taglay na healing powers. Baka meron kayo nito sa inyong bakuran at karaniwan na po ay natatagpuan ito sa mga mabuhangin na lugar katulad ng palibot ng dagat. Ano po, mamaya tatalakayin natin ang taglay na healing powers ng agoho o ironwood. Dumako po muna tayo sa ating healing thought for the week. Nakapagpapalinaw ng isipan, nakapagpapagaang ng damdamin. Healing Thought. Sinasabi po sa ating healing thought for the week, do not learn how to react. Learn how to respond. Huwag ka daw matuto kung paano ang iyong reaksyon. Matuto ka kung paano tumugon, kapatid. Madalas kapag may nangyari po sa ating paligid, mabilis tayong may reaksyon agad at kumikilos na halos hindi na nga pinag-iisipan pa. Maaring hindi po maganda ang nagiging resulta o maaring pagsisihan pa natin dahil nabigla lamang tayo. Ano po? Ang dapat na pagtuunan naman sa isang sitwasyon ay pinag-iisipan po muna dapat. Kaya may halong disiplina at maayos na pagkilos dito. Kaya ang katugunan mo o ang pagresponde, kapatid, ay nagiging maayos din o kumikilos ka nang nasa lugar, wika nga po. May kaibahan nga po ang reaksyon dala ng kabiglaan at pagtugon ng mas malumanay para di ka malagay sa alanganin, kapatid. Again, do not learn how to react, learn how to respond. Yan po ang ating healing thought for the week. Naglalayong gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. At ngayon, syempre, ang kasunod po ay ang ating healing halaman. Actually, marami pong pangalan dito sa Pilipinas ang agoho, no? Pero parang pare-pareho naman ang tunog, okay, sa dulo. So, ito po ay marami rin pangalan sa Ingles, no? Pero magkakaisa po tayo na tawagin itong ironwood sa ating pagtalakay ngayong umaga. At ito po ay mayabong na puno, lalo na pag maganda ang kanyang kondisyon, at berdeng-berde, ayan, at tumataas ng hanggang 20 meters ang height, no, ng punong ito. Matatagpuan po sa buong Pilipinas na malapit sa seashore, no? Kung kayo po ay nasa tabing dagat, malamang-lamang kilala niyo po ang ating tampok na ironwood, no? Tumataas ng parang slender lang siya, hindi siya matabang puno, no? Tumataas ang kanyang pinakapuno pero hindi necessarily malapad. Ayun. At ito po ay kinocultivate dito sa Maynila, no? Parang ornamental ornamental tree, yan. Pero kusang tumutubo sa mga paligid ng karagatan. At sa ibayong dagat naman po available din ang ating agoho o ironwood sa Africa hanggang sa Polynesia. Basta sa malapit po sa dagat kasi gusto niya sandy o yung katangian ng lupa na mabuhangin. Yun po ang gustong tubuan ng agoho tree o ng ironwood. Ayan, baka yung mga mangingisda natin ay familiar, no, sa agoho o ironwood. At pag tinignan niyo po ang agoho, para siyang similar sa pine tree. Biglang tingin niyo parang, ay pine tree ito. Pero look alike lang po pala siya ng pine tree, no? Siguro malayong kamag-anak. Ayan. At nagtataglay po ito ng anti-diarrheal properties, antibacterial, at
fungal properties. Ang ginagamit po karaniwan na sa natural na paraan ng paggagamutan mula sa puno ng agoho o ironwood ay ang kanyang mga balat ng puno, yung bark, no? At saka ang kanyang mga dahon. At ang mga buto po nito ay ang bungang buto ng agoho ay edible po o nakakain, no? Kasi sinasangag po ito Ayan, sinasangag. Parang medyo maalat-alat ang ang kanyang lasa. At ang mga dahon naman at ang kanyang maberding bunga, namumunga po ito ng kulay green, nginunguya kung halimbawa ay natutuyo ang bibig. Maganda pala to sa mga diabetiko, no? Yung may mouth dryness, nagsistimulate po ng pagpuproduce ng saliva kapag ninunguya, no, ang bunga ng agoho. Pwede rin po yung dahon. So yung nagsasabing madalas na sila ay parang tuyo ang bibig, nauuhaw, ganyan. Tingnan nyo po at baka meron kayong mapakinabangan sa dahon at sa bunga ng agoho tree o ironwood. Ngayon po, sa natural na paraan ng paggagamutan, no? Kapag ka ang mga sanga, ng puno ng agoho na mistulang parang pine tree, pero makakapal ang kanyang mga needles, yung kanyang pinakadahon, mga needles po ang tawag pagka ganyan ang hugis, no? Kapag ang mga dahon po nito, lalo na yung sanga, no, ay nilinisan mabuti, hinugasan syempre, tapos dinikdik, no? At ibinababad sa mainit na tubig, ano po yan, ang effect niyan ay pampawiwi o diuretic. Diuretic ang umiiral na properties nito para sa mga hindi maihi, no? Infusion ang tawag po sa pagbababad ng mga bahagi, not necessarily boiling, ini-infuse sa mainit na tubig. Pag malamig-lamig na pwede nang inumin, parang tsaa at pampawiwi ang effect. Sa mga may kabag, yung dahon po, no? Sa mga kinakabag, bata man o matanda, yung pinakadahon po mula sa puno ng agoho o ironwood, pwede rin gawing tsaa, no? Linisin lamang mabuti, dikdikin o hiwain ng maninipis at saka ibabad sa tubig na mainit. O pwede rin i-boil, no? Kung may oras pa na mag-boil. Alright? Now, yung pinakabalat naman ng puno ng agoho tree, itong ating ironwood, ay magandang tulong sa mga kababaihan na nagkakaproblema po sa kanilang buwan ng dalaw. Dahil sa taglay nitong emmenagogue properties, no? Balat ng puno po mismo, syempre lilinisin muna, tapos ilalaga nga po parang pinakatsaa o kape ng may buwan ng dalaw na halimbawa ay may menstrual cramps, no? Sumasakit ang puso, hindi nagiging normal ang kanilang araw pagka ganon, no? Medyo medyo madami-dami daw po na siguro isang tasa ng balat ng puno na solid na balat ng puno lamang ng agoho tree, tapos i-boil nyo sa mga 2 to 3 cups ng water. Ibo-boil, parang tsaa din po, no? Ganun din, nakakatulong ang healing power sa taglay ng agoho tree sa pananakit ng tiyan, no? Stomach aches, pati po sa pagdadiarrhea o yung mas matinding diarrhea, yung dysenteria. Pati po sa nervous disorders ay sinasabing nakakatulong ang taglay ng healing powers ng agoho tree or ironwood. Kung ang isang pasyente po ay nakakaranas ng pagsuka ng dugo, karaniwan nararanasan po ito ng mga may tuberculosis, may mga problema sa baga. Pwede rin po ang pinakuluan na balat, yung bark ng agoho tree, pakukuluan para mag-stop ang bleeding. So parang yung characteristic po ng ating paboritong halaman, no? Yung acacia, diba? Acacia tree na nagtitigil din ng bleeding. So parang ganun din po ang effect ng balat ng puno ng agoho tree. At yung mga ordinaryong inuubo, pag-ubo, asthma, pati po sa mga diabetiko, no, nakakatulong po ang pagtsatsaa ng balat ng puno ng agoho kasi po siya,
may konting pait, no? Pagka medyo may pait po, maganda sa mga diabetiko. Samantalang sa bansang India at ito po ay paborito rin nilang gamitin, no, sa kanilang Ayurvedic medicine. Ang balat ng puno ng agoho tree ay ginagamit po nila sa pag-LBM at sa mga kondisyon ng beriberi. Sa India po yan, no? At pinakukuluan din nila ang sanga ng agoho tree. Alam niyo po, pag pinakuluan, parang may collagen effect kasi pwedeng parang panghaplas, parang lotion ang effect sa mga may pamamaga, no? Kapag yung mga sanga, yung mga twigs, ayan, ng agoho tree ay pakukuluan, no? Kulong-kulong matagal yon, tapos parang lumalapot, tapos ayan, parang pangbanyos o pang lotion nila sa mga pamamaga, no? Okay. At pwede rin pong pulbusin, no, ang pinaka-bark ng agoho tree. Pag ito po ay hinarvest, no, tapos pinatuyo, ayan, pwedeng gawing pulbos o para saan ang pagpupulbos ng balat ng puno ng agoho. Itutuloy ko po at tatalakayin natin. Makalipas lamang ang ating mga paalala. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power Play ay 2 oras na. Tunghayan ang lahat ng news and updates sa Philippine Sports kasama ang iba't ibang pangalan sa palakasan. Power and Play kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 na sa Radyo 5 92.3 News FM. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Napakarami na pong paalala ng otoridad sa pangunguna ng Department of Health o DOH upang maiwasan at malaman natin kung paano nga ba ang gagawin kapag nagkaroon ng COVID-19. Ngunit hindi pa rin po lahat ay nakakasunod sa mga paalalang ito. Kaya naman naglunsad ang DOH ng kampanyang Bida Solusyon sa COVID-19. B para sa bawal walang mask. I para sa i-sanitize ang mga kamay, D para sa dumistansya ng isang metro, at A para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Kilala mo ba kung anong plantang may special powers? Healing halaman. Okay, ayan. Tampok pa rin po natin ang ating healing halaman, ang agoho tree o ang ironwood. Ayan. At kanina nga po, ayan, bago tayo nag-break, ay tinutukoy natin na pwedeng pulbusin ang balat ng puno ng agoho kung may pimples. Siyempre, i-harvest nyo po yung malinis at makinis na bahagi ng balat ng puno ng agoho o ironwood, di ba? Tapos uhugasan at ibibilad. Yan. Para maging pulbos, kailangan po ay tuyo ito. So patutuyuin sa sunlight, no? At pag natuyo na, ayan, pwede na pong pulbusin. Pwede dikdikin o pwedeng i-grind, no? Depende po sa tool na gamit nyo. Tapos pwede po i-preserve para pag tinubuan kayo ng pimples na hindi nyo matake at lumalaki na. Kailangan po ang tulong ng at least coconut oil, no? Lalagyan nyo po yung affected area, tapos tsaka nyo ilalagay yung oil muna para dumikit po. Tapos yung pinulbos na balat ng puno ng agoho tree o ironwood, no?
Bukod po doon sa nabanggit natin kanina ng mga needles o dahon ng agoho tree para sa kabag, pwede rin po ang balat ng puno nito, no? Na kung gagawin tsaa katulad ng binanggit ko kanina, ay pwede pong pampalabas ng sobrang hangin na nagbibigay ng kabag. Ayan. Sa Samoa, paborito rin po nila ang healing powers ng agoho tree at binababad nila sa mainit na tubig matapos linisan ang balat ng puno nito, no? At saka ipinaiinom sa mga pasyenteng may asthma at may pag-ubong nararanasan, lalo na yung ayaw tumigil na pag-ubo. Siyempre, mainit-init po na iinumin ang tsaa ng balat ng puno ng agoho. At sa Samoa pa rin, sa mga diabetikong pasyente nila, ay pinaiinom nila ang parang tsaa, no, galing po sa balat ng puno ng agoho tree. Yung chronic diarrhea at dysenteria, ayan, talagang subok po nila, no, ang healing powers ng balat ng puno ng agoho. Sa Tonga naman, alam niyo po ba na ginagamit nilang panggayuma potion, no? Ang balat ng puno ng agoho. Nako, sinasabi pong meron silang ritual dyan sa Tonga at kaya nagagamit nila ang balat ng puno ng ironwood, no, para sa paggawa ng gayuma o potion. Sa mga bata naman sa Tonga ay pinipiga po nila sa bibig, no, ng mga baby na may infection ang katas ng balat ng agoho. Siyempre po, inaano nila, binoboil, tapos dinitikdik, tapos babalutin sa tela, tsaka ikakatas, ganon, sa bibig ng bata kung may infection. At kung sumasakit ang tiyan, ganun po ang kanilang natural remedy, no, para sa ganung mga kondisyon. At pati yung pinaka inner bark, no, kung medyo hindi po, halimbawa kung kayo ay nakakita ng agoho tree at kailangan nyo ng kanyang taglay na healing powers, kung medyo very old na, no, yung pinakalabas na bark o balat ng puno nito, pwede rin pong tanggalin nyo yon, tapos yung inner bark pwede pong gamitin, no? Lalo na sa diarrhea at sa mga problema sa digestive system, no? Kaya malaking tulong pa rin. Tatanggalin nyo lang po yung old bark para yung inner bark ang makuha nyo, yung balat ng puno sa loob. Ayan. At alam nyo po ba na ginagamit sa construction ang pinakakahoy ng matured na agoho tree. Yan. Ito po ay nabibilang sa hardwood, no, na sa paggawa ng bahay ginagamit, sa paggawa ng poste kasi matangkad po siya, tumataas at diretso ang puno na walang malalaking sanga, no, kaya nagagamit sa construction. At pwede rin panggatong, maningas na panggatong ang agoho tree. Ayan. So maraming taglay na healing powers po ang ating tampok na healing halaman, ang agoho tree o ang ironwood sa Ingles. Bagamat marami po itong mga iba pang pangalan, no? Alright. Ngayon naman, syempre pagkatapos ng ating tampok na healing halaman, ang mga pumapasok na mga katanungan sa ating mga hotlines ay nandito na po, no? Yung mga tanong mula sa ating email sa questions@healinggaling.ph. Ayan. At sa ating Facebook, sa Healing Galing Official, syempre welcome din po ang inyong mga katanungan. Sa ating Facebook Live, syempre, kanina pa po nakakatanggap ng mga mensahe mula sa inyo si Ate Jessica Lopez. Sa Direct Healing Galing Text Hotline, ayan, hawak din po ni Ate Jessica at Kuya Edren ang ating hotline sa main office ng Healing Galing na text hotline lang po, no? Mamaya meron tayong numero na hindi naman pang text kasi maraming nagagalit tumatawag sa text hotline. Hindi po kayo sasagutin doon kasi text hotline nga po, no? Pero bukas ito 24 hours a day, 365 days a year. Wag lang ma-drain ang battery, no?
Text lamang ang inyong problemang pangkalusugan na inihahanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng paggagamutan. The Healing Galing Way sa ating direct Healing Galing text hotline. It's 0921-445-0355. Kahit tapos na po ang ating programa, Monday till Sunday, mayroon pong sumasagot sa text hotline na ito on a first come, first served basis. Huwag magagalit kung medyo matagal ang sagot. Free consultation lang naman po ito, ha? Okay. Again, yan po ang 0921-445-0355. At syempre, bukas din po ang ating website, ang www.healinggaling.ph, at nandyan po ang ating online store, no, para sa mga naghahanap ng mga Healing Galing products nila. Lalo ngayon, ang dami pong problema ng Shopee at ng Lazada dahil sa reklamo ng ating mga kapatid sa buong Pilipinas na nagpapadeliver. Mukhang nasisingitan sila ng hindi matitino na na mga seller, no? May o-orderin, tapos iba ang dumadating, o kaya sira, ayan. So, ingat po kayo. Sa ating pong website, sa www.healinggaling.ph, ay nandyan po ang ating online store. Tapos, meron pa tayong online store sa Facebook na may free consultations pa with Ate Tin Serer de la Cruz, no? Pag inopen nyo po yung Facebook site na yan, nandun po ang aking larawan at ini-endorse ko si Ate Tin. Ang ating, pinapakita ni Direct Grace Toledo, ang Healing Galing official shop sa Facebook kung saan hindi pwedeng mag-overprice at tamang presyo lamang, no? At free online consultation with Ate Tin Serer. Pag hindi po ganyan ang nakita nyo, ay fake na naman yun, no? So yan ang ating solusyon para hindi na kayo mabiktima ng mga pekeng galing at mga cheating oil. Ayan. Thank you, Direct Grace. At yun din pong mga pinakamalapit na outlets sa inyong lugar, no? Pwede nyo rin pong hanapin sa ating website ng Healing Galing sa www.healinggaling.ph. I-click nyo lamang po ang outlets, no? At lalabas yun, pati mga contact numbers para doon po kayo mag-avail ng free consultations dahil may mga quarantine pa tayo. Kung mas malayo ang lugar, baka hindi po ninyo marating at ang ating mga sasakyan ay limitado pa din, no? At saka mas mahal pa ang gasto sa pamasahe, di ba? So, i-click nyo po ang outlets at diyan nyo makikita ang mga iba't ibang outlets nationwide ng Healing Galing. Okay. So, kanina yung ating direct Healing Galing text hotline. Ito naman po yung pwede nyong tawagan na mga numero para sa free consultations sa main office ng Healing Galing. Pero during office hours nyo lamang po makukontak. So, ibig sabihin, pag office hours, alas 9 ng umaga at hanggang 4:30 in the afternoon lamang ang tawag. No? Yan po ang 0961-751-6123. No? Main office po ng Healing Galing ng mga practitioners ang sasagot sa inyo. Again, it's 0961-751-6123 and yung isang numero na pwede rin pong tawagan during office hours, Monday till Sunday, ay 0929-118-6882. Again, 0929-118-6882. 6882. Ayan. So may text hotline at merong hotline na may sasagot naman sa inyo. Alright. Ngayon, dumadami na ang ating mga mga problemang pangkalusugan na inihahanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng paggagamutan, which we call the Healing Galing Way. Kaya Direct Grace, dumako na tayo sa ating Healing Katanungan. Healing Katanungan sa Healing Galing sa Radyo 5. Alright, eto na nga po ang inyong mga tanong. Sumasagot po tayo ng mga katanungan on a first come first served basis mula sa ating email, sa Facebook, no? Sa Facebook Live, lalo na pinakamadami. Okay. At
dito sa tanong ni Grace. Sabi niya, ay kapangalan mo, Direct Grace. Siguradong maganda rin to kasi Grace din ang pangalan, di ba? Sabi niya, good morning po, Dr. Eddie Nel Calvario. Buong-buo talaga, kapatid, no? Sabi niya, tanong ko lang po kung ano nga ba po ang gamot sa taong may asthma. Marami pong salamat. God bless. Ayan. Alam mo, Grace, merong mga over-the-counter drugs, di ba, na sinasabing gamot sa asthma. Meron namang umaasa dun sa kanilang nebulizer. Pagka ina-asthma na, dudukutin na sa bulsa at ganun na. No? Pero sa Healing Galing, gusto nating gumaling ng kumpleto ang asthmatic, hindi yung temporary relief lang. No? Kaya, tinuturuan natin ang holistic approach. O lahat po ng kagaya ni Grace na asthmatic, makinig na po. Kasi may mga taong sinusumpong ng asthma sa panahon ng tag-init. Meron sinusumpong ng asthma sa panahon ng taglamig, di ba? O sa mga windy na lugar, mahangin, no? Pwede po yun. Kasi may mga triggers po at dapat malaman ng mga asthmatic. Dito sa atin sa Pilipinas, karaniwan na, no? Ang mga asthmatic po dito sa atin, karaniwan ay yung mahangin ang system na malamig. Na malamig ang system at the same time mahangin. Kaya nga pag nagkaroon ng over-distribution ng hangin sa system, tumataas ang balikat, tapos nahabol ang paghinga, di ba? So pag-usapan po natin kung ano ang mga nakaka-apekto kung bakit ang isang individual ay nagde-develop ng asthma at kung meron ng asthma, paano natin aayusin sa natural na paraan ng paggagamutan sa pagpapatuloy po ng Healing Galing Sabado. Makalipas lamang ang ating mga paalala. Ang oras, 6:30. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Tama ang healing, tama ang galing. Healing galing! Healing galing! Healing galing! Healing galing! Para po sa ating mga kapatid sa Cebu City, pagdamutan po ninyo ang maikling oras lamang na free consultations natin sa Healing Galing Cebu City Outlet. Hanggang ngayon po, Monday till Saturday, alas 9 hanggang alas 3 lamang ng hapon ang free consultations po natin dyan. At pag linggo naman,
ay mas maikli, 9 to 1 in the afternoon. No? Ang hotline po natin sa Hiling Galing Cebu City Outlet ay 0932-412-5608. Again, 0932-412-5608. Ayan. At nananatiling sarado po ang ating Hiling Galing Lumban Laguna Outlet, no? Until further notice. Ayan. Balikan natin ang asthma na ikinukonsulta ni Grace. Karaniwan na po dito sa atin sa Pilipinas, ang mga prone sa asthma, yung mga hindi naaarawan, ayan, yung lalo na kung palaging hamog pa, no, ang kanilang nararanasan, mas gising sa gabi, ayan. Tapos yung mga mahilig sa iced beverages, yan. So, tigilan nyo na po muna para mabalanse natin ang imbalance, no? Sa halip na hamog, dapat sikat ng araw ang kailangan, lalo na between 6 and 8 in the morning. At ngayon pong may pandemya, lahat na ng mga manggagamot sa buong mundo ay nagre-recommenda na magpa-araw or kumain ng vitamin D-rich food, no? Kasi ang vitamin D ang naipoproduce po ng ating katawan kapag tayo nagbibilad sa sikat ng araw. Ayun na po ang pinakamatipid, no? Tapos maganda pa para sa mga asthmatic, 'di ba? Sinasabi po sa pag-aaral, kung kayo ay takot sa COVID-19, ayaw po ninyong makaranas, no? Uulitin ko lamang, dahil matipid na paraan ang exposure sa morning sunlight, no? Between 6 and 8 in the morning, kahit 20 minutes lang po. Kung hindi naman kayo asthmatic, no, ay pwede na. Makaka 90% to 100% ng vitamin D requirement ang masasagap po ninyo sa morning sun exposure. O kung medyo tinanghali, pwede pa rin po, no? Kung tinanghali kayo ng paggising. Pero sa pagkain po, mga 10% lamang ang makukuha nating vitamin D kung galing sa pagkain, no? Pero sa asthmatic, particular po ang sunlight, no, na kailangan sa halip na hamog. Okay, mas madalas niyong gagawin yun, mas maganda. Sa halip na yung sumpong ng asthma po ang ating maranasan, ipapawis na lang, no? Ipapawis na lang ng ating katawan habang nakabilad sa sikat ng araw. Yan, nagbabalanse po ng malamig na system ng mga pasyenteng asthmatic, na? Tapos, syempre, ang maagang pagtulog. Kung may bisyo pa po ang asthmatic, makakasagabal sa kumpletong gamutan, no? Ang early to bed, early to rise na practice para sa mga asthmatic, no, sa pagtulog ay malaking tulong po para ang baga natin ay napapahinga, di ba? Tapos, ayan, yung breathing exercise na tinuturo ng Hiling Galing, lalo na kayo ay nasa may dagat o nasa lugar na maraming puno o maraming halaman, kaya pwede rin po yun, no? Yun ay kasama po sa 50% na paggaling ng pasyente. Idagdag pa natin ang mga pagkain na makakatulong sa mga pasyente at alisin muna natin yung makakapag-induce ng pagsumpong ng asthma. Kung kayo po ay asthmatic at mahilig sa mga seeded, no? Seeded na fruits and vegetables, avoid muna natin. Leafy vegetables lang muna at mga prutas na hindi makatas. No? Kapag kasi lalo na yung citrus fruits, in a matter of 24 to 48 hours, kapag kayo po ay may asthma tapos kumain kayo ng maraming oranges, yan, naku, yung pulpy, na may mga pulp na prutas, no, katulad ng citrus yan. Nabibilang dyan ang dalandan, simula sa kalamansi, no, yung mga suha, oranges, no, yung mga ganyan, avoid muna, no? Kasi po, susumpong ang asthma. Yung mga matutubig at mabubutong gulay, ang ehemplo niyan ay yung mga pipino, upo, patola, pag kinain po ninyo yan. Ay tako, lalo na yung labanos, kahit na wala pong buto, no, magti-trigger din po ng asthma within 24 hours to 48 hours after ma-consume, no, ang mga pagkain ito. Kahit kape na galing sa coffee beans, kasi beans, nuts, seeds, yan po ay sensitive dyan
ang mga asthmatic, no? Kaya pag sinumpong po kayo, i-recall ninyo, ano ba yung kinain ko? Ano ba yung ininom ko? Naku, yung mga bubbly drinks, no? Magti-trigger po ng asthma attack yan. Buko juice or coconut juice, di ba? Beer, soft drinks, basta't may bula. Ayan, susunod asthma na naman. Kasi mabula, nagkikerry ng hangin. Kaya yung pasyenteng may asthma, ayan, kapos na naman sa paghinga, tumataas na naman yung balikat, ano po. So, ingat-ingat. Dito sa Healing Galing, kung meron po kayong kailangan kape, hindi nakaka-asthma ang kape ng Healing Galing. Yung black rice coffee, nagpapataas pa ng immune system kasi mataas sa iron, mataas sa B vitamins, at walang stomach acidity, di ba? Ayan. So, pag shift kayo ng inyong paboritong kape, or pwede rin magsangag po ng bigas o kaya ay mais, pwede rin. Masarap din yun pag ginawa nating kape. So, ilalaga natin yun. Yan. Tapos, mas magandang mainit-init na tubig ang iinumin sa halip na ice beverages kung kayo po ay asthmatic. Na? Yung init na kaya po ninyo para papawisan kayo. Sa halip na sumpungin ng asthma, ipapawis nyo na lang po. So, hindi na magti-trigger ng asthma attack, di ba? Tapos yung mga may asim, yan, sinigang, paksiw, anything with vinegar, ayan, asthma pa more ang mararanasan po natin dyan, di ba? Pwede namang kumain ng mga masasabaw na pagkain ang mga asthmatic, pero wag po ninyong lalahukan ng asim. Kahit na kamatis or ano pa ba mga pansigang sampalok, yung mga ganyan, nilaga pwede, tinola pwede. Basta yung sabaw na wag nyo hahaluan ng mabutong gulay. So, walang sitaw, walang anything na seeded na vegetable. No? Ganon din po sa prutas. Sa prutas naman, baka sabihin niyo puro bawal naman ang sinabi ni doktora, di ba? Yung mga walang katas at sa halip ay madagta na prutas, yun po ang maganda sa asthmatic. Let food be your medicine and your medicine be your food. Na? Yung chesa, chico, star apple, yan, mamili kayo. Kaya lang, depende sa season, di ba? Durian, yan. Kamachili, ay may buto pala yun, wag yun. Para sa mga mainit kasi sa katawan yung pinaka-kamachili, pero baka aktibo ang pagsumpong ng asthma, wag muna. So yung mga ganyan po, black grapes, ayan, maganda po, na seedless na grapes, ayan. So pipiliin. At ang maganda sa mga asthmatic, yung mga pinagbabawal natin sa mga may cancer patients, at di ba pang malulubhang mga kaso, pwede po sa may asthma. Di ba sa may cancer, bawal ang prito, bawal ang inihaw, bawal ang crispy and crunchy. Sa asthmatic po pwede kasi hindi magpapasumpong ng asthma kasi po itong mga pagkain na to ay mainit sa katawan. Na? Kailangan po gumagaling, hindi yung magne-nebulizer ka lang, mamaya susumpungin ka na naman, nebulizer na naman. Gawin po natin holistic ang approach sa paggagamutan. Okay, simula sa pagkain, ang klase ng pagkain, di ba? Yung tugma sa kalagayang pangkalusugan. So yan po ang 50% no, sa paggagamutang natural. Another 50% lamang ang Healing Galing products sa ating po mga payo ng pagpapagaling sa mga asthmatic patients. So anong ginagawa natin? Tinuturuan natin ang pasyente na maghaplos ng Healing Galing oil sa dibdib at sa likod at sa tigkabilang gilid ng leeg kung saan nandun ang mga kulakulani pag mahina ang baga. Ano po? Ang paghahaplos po ng Healing Galing oil ay minimum ng 15 to 20 minutes. You can do it longer, lalo na kung meron po kayong ginhawang nararamdaman. No? Applyan nyo lamang po ng warm compress kahit mainit na bote o mainit na face towel. Hindi na po kailangan lagyan ng vinegar, yung karaniwan ng tinuturo natin pang warm compress. No? Pagka-asthma po ang problema. So, apply ng warm compress sa dibdib, lagay ng Healing Galing oil, ganun din sa likod, tapos kabilang gilid ng leeg, gentle massage ng Healing Galing oil. Binabalanse po ng Healing Galing oil ang mga imbalances sa system. Tapos, kung mahina talaga ang baga, ang healing food tablet po natin ay marami nang natulungan na mahihina ang baga mula sa tuberculosis hanggang sa asthma. No? Depende po sa age. Ang regular na
10 tablets 3 times a day na kasabay ng pagkain, no, ng healing food tablets po natin ay malaking tulong sa simula. Alright? Now, pag getting better na, babawasan na ng isang 10. Diba? Sa susunod, once a day na lang antig sa 10 healing food tablet kapag balanse na po ang kondisyon ng baga, mataas na ang resistensya. Kumpleto po ng vitamins and minerals at papataas ng immune system. Ang healing food tablets, hindi po yung gamot. No? Pagkain na nakatableta para kahit nasa sasakyan ka, nagutom ka sa EDSA dahil sa traffic, ayan, kung meron kang warm water, lalo na tapos 10 tableta ng healing food tablets, kumpleto ka na ng vitamins and minerals, di ba? Tapos tubig, ayan, para hindi nalilipasan ng gutom, hindi nahihilo, hindi nagde-develop ng vertigo, ayan. Katulong din po sa pagpapalakas ng immune system ng asthmatic, no? Ang ating healing food tablet. At huwag nga palang kakalimutan ang pag-inom ng mainit, no, na kaya ninyo, ng herbal cleansing tea pagkatapos ng paghaplos ng healing galing oil. Yan. Kung masyado maraming hangin tapos may wheezing sound, na pag humihinga po ang pasyenteng asthmatic, may parang may humuhuni, no? Kahit hindi naman siya sinusumpong, mag-megadose po kayo ng herbal vitamins B1, B6, B12. Pantanggal ng hangin din po yan. No? Iniinom after meals, 3 times a day, depende sa severity ng condition. Maximum ng 100 milligrams after meals, 3 times a day na intake, or 60 milligrams, pwede rin po yun, kung hindi naman masyado ang wheezing sound na naririnig. Okay? Babalikan ko po ang ilan pang mga healing katanungan. Ano ito tinatanong ni Mondi na para sa mabilis na lunas sa maruming dugo? Paki-explain mo naman, Mondi, bakit mo sinabing maruming dugo? Aabangan ni Ate Jessica Lopez ang message mo para ma-expound natin ang pagtalakay. Makalipas lamang pumuli ang ating mga paalala. Halos 200 parangal ang natanggap niya para sa kanyang galing at husay sa radyo at telebisyon. At sasamahan siya ng nag-iisang Diyosa sa balat ng FM radio. Simula October 5, alas 6 ng umaga, nasa Radyo 5 na si DJ Chacha at Ted Filon. Teka, usapang technology na. Sa panahon ngayon, napakabilis ng takbo ng buhay at mas mabilis sa mga pagbabago sa teknolohiya. Nakakahabol ka ba? I-check up na natin ang latest news, personalities, issues, tips, trivia tungkol sa technology, internet, cyber issues at social media. Tech Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama ang ating techie kapatid na si Jing Garcia at tech journalist attorney Melvin Kalimag. Nakakatawa, nakakaaliw, nakakamangha. Nakaka-nosebleed ba? Tech Sabado. Nakakatekot? Na. Tech Note para wag mahuli sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing galing! Hiling galing! Healing galing! Hiling galing! Alright, patuloy po tayong mga kapatid sa unang oras ng Healing Galing Sabado. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. At ito pong mga katanungan sa dugo ang pag-usapan natin. Ha? Dahil bakit may nagsasabing marumi ang kanyang dugo? Mondi, paano mo nalaman? Sino nagsabi sa iyo? Paano diagnosis ang ginawa at sinasabi mong marumi ang dugo, no? Ito namang si Lily ay nagtatanong din, no, tungkol sa dugo din po, pero sodium ang problema. Sabi niya, "Good morning, Doc. Ano po dapat gawin pag bumababa ang sodium sa dugo para maiwasan na po bumaba ng sobra?" Sumagot na ba si Mondi? Wala pa. Okay. Sige, baka malagpasan ko ang tanong ni Mondi. Sabi ni Lily, para maiwasan na po bumaba ng sobra at ma-confine. Na-confine ka, Lily, dahil sa mababa ang sodium sa dugo.
kapag ka sinabi pong mababa ang potassium, mababa ang sodium, mababa ang magnesium, meron pa ditong magnesium nakatanungan. Ibig sabihin, hindi po natin kinukonsume, no? Yung mga mineral na ito na essential sa ating kalusugan o mahalaga sa ating kalusugan, Lily. Kulang ka sa asin. Sige, hanapin mo ang seaweed salt, no? Ang Healing Galing lang po ang may seaweed salt. So hanapin mo yung seaweed salt at gamitin mo. Table salt ito na mataas ang sustansya ng sodium, no? Ng iodine at iba pang mga mineral, pati iron, no? Pinakamasustansyang asin sa buong mundo. Kine-claim ko po talaga yan na ginagawa namin dito sa Healing Galing para ang mga pasyenteng mababa ang immune system ay matulungan, no? Kung puro sustansya ang kailangan, black rice, ayan, tapos yung ating seaweed salt na brown ang kulay, no? Kaya taglay po nito ay hindi lang ordinary sodium, Lily, mas marami pang taglay na tulong. Kasi bumababa ang sodium mo kasi kulang ka sa intake nito, no? Bakit kinakailangan ma-confine ka sa ospital dahil lang dyan, ha? Siguro mabilis ka, sensitive ka sa maalat, mabilis kang maalatan, no? Kaya nagkakaganon. Na-confine na tuloy, no? So hindi maganda, baka sobra din na nagpapasexy ka. Ayan, pagka puro matatabang ang pagkain ng mga nagpapasexy, di ba? Ayan. Ito na nga. Meron din tanong si Dominic, no? Pagsabay-sabayin na po natin para mas mabilis tayong makarami ng mga katanungan. Sabi kasi ni Dominic, good morning, Dr. E. Tanong ko lang po, ano po gamot para sa sodium at potassium? Kasi po, bumababa po. Kailangan po, dadamihan natin maraming iba't ibang klase ng pagkain para hindi po natin nami-miss, no? Ang mga sustansya, itong mga mineral, no? Na kailangan ng ating katawan. Okay, karaniwan po, potassium, ayan, sodium. So, dadagdagan mo lang ang alat, Lily at Dominic, no? Lalo na kung gusto nyo ng malinis at masustansyang asin, seaweed salt lang po yan, no? Okay. Now, yung sa potassium, Dominic, no? At yung isa pa, nasa ba yung nakita kong magnesium naman yata ang problema. Napakarami po ninyong hindi kinakain. Pagka masyado pong mapili, no? Pagka masyadong mapili ang pasyente, ayan, katulad ni, ang pangalan mo, Vim Laben, no? Sabi niya kasi, good AM, how to improve magnesium in the body. Do we have supplement for that? Also, calcium. Doc, ilang milligrams po dapat? Naku, Vim Laben, no? Kunin mo sa natural na pagkain. Huwag yung mga kung ano-anong supplement na aalamin mo pa ang milligrams. Tapos, pag hindi ka mahilig uminom ng tubig, iba magsa-side effect pa. Diba? Okay. Ganito po ang gagawin. Ang mga potassium-rich food, no? Vim Laben at Dominic ay mayaman din sa magnesium. So, iisa-isahin ko. Kukuha na kayo ng panulat at papel para mailista nyo. Kailangan i-consume ninyo. Huwag po yung tatakbo ka agad kayo sa butika. No? Dahil andyan po, ma-enjoy nyo ang pagkain. At the same time, natural na sustansya po yung napapakinabangan. No? Kay Lily nga, sodium lang. Diba? Tapos, sasabayan mo ng proper hydration. Huwag naman sobrang alat, baka mag-develop ka naman, Lily, ng kidney stones galing sa sobrang alat, no? Hindi kailangan bumababa ang sodium sa ating system kasi napakamura ng asin, 'di ba? Pero kung gusto po ninyo ng quality salt, ay seaweed salt po available sa lahat ng outlets ng Healing Galing, lalo na kung sobrang mababa ang immune system ng pasyente. Okay? Now, hinihintay ko Mondi. Wala pa si Mondi? Ayan. Kasi pag nalagpasan ka, hindi ko na masasagot, no? Okay. Nagpa-swab
Ano ba to, Mondi? Nagpa-swab test po ako. Nagpa-swab test siya. Negative po. Bali noon, rapid text talaga ang sinulat mo eh. Nung nagpa-rapid text po ako, ay may react po ang dugo ko po. Doc, marumi po ba yun? Hindi naman, kasi pag marumi ang dugo mo, kala ko naman kung ano ang karamdaman mo, Mondi. Pag marumi ang dugo mo, hindi ka mabubuhay. Hindi ka mabubuhay pagka marumi ang dugo mo. Siyempre, yung dugo mo, lalasunin ka na kaagad dun eh, di ba? So, baka kulang ka lang sa hydration, hindi madumi ang dugo. Wala ka nang pakinabang pag madumi ang dugo mo ngayon, hindi ka na makakapag-text dito sa Hiling Galing, no? Rapid test yun, at saka swab test, hindi text, ha? Mondi, ganun lang pala eh. Akala ko kung ano. Gusto mo bang makasiguro? Uminom ka ng cleansing tea. Yan, kung gusto mo makasiguro na lilinisin mo ang dugo mo. Okay. 1 to 2 glasses of water every hour. Warm water, mas maganda, Mondi. No? Tapos, mag 4 times a day ka ng herbal cleansing tea. Halimbawa, after mo mag-almusal, after mo magtanghalian, magmerienda at maghapunan. Ayan. Flashing na kung ano man yung madumi sa iyong system na iniisip mo, Mondi, ha? Okay. Mabuti naman at anong nag-react sa dugo niya nung nagpa-rapid? Hindi, malabo ka na namang mag-message ulit. Pangalawa, kanina kulang, ngayon malabo naman, Mondi. Ano ba yan? Okay. Now, para kay Dominic, no, at saka kay Vim Laben, ayan, ang mga potassium-rich food na magnesium-rich food din po at the same time, o ilista nyo na, no, bukod sa healing food tablets, ayan. Saging, sarap-sarap ng saging eh. Mamili ka ng preparation. Pwedeng banana cube, pwedeng fried, pwedeng maraming preparation, nilaga, o kaya yung mga sasabayon, di ba? Tapos, ang sasarap ng mga latundan, lakatan, ayan, saging pa more, no? Okay. Tapos, avocado, ayan, mayaman din sa sustansya ng potassium at magnesium, no? Saging, avocado, raisins, yung pasas, ayan, pwede rin. Sa gulay, spinach, broccoli, patatas, carrots, no? Mushrooms, ang bilis yata ng pagkabanggit ko, sorry kamote, root, yung ating ugat ng kamote, di ba? Yung beets, yung mapulang-mapulang beetroot, no? Pwedeng isalad, pwedeng isangkap sa pagluluto, yan. Ang kamatis, may potassium din po, may magnesium. Sa isda, salmon, tuna, yung mga ganyang isda po, no? Yung tilapia, pwede, kaya lang wag yung kinulture, no? Kasi mataas po sa sa cholesterol ang tilapiyang inaalagaan, no? Kasi yung feeds nila, nandun yung mga fats. Mas mabuti pa ang tilapia na nahuhuli mo sa fishing, sa ordinaryong ilog o dagat, di ba? O yun yung mga may sustansyang taglay, Dominic, no? Okay. So, mas maraming problema si Vim Laben, no? Na naghahanap ng supplement agad. Let food be your medicine and your medicine be your food. Vim Laben. Sa calcium, ang daming calcium-rich food. Alam mo ba? Pag uminom ka ng gatas, calcium yon. Pag kumain ka ng leche flan, may calcium yon. Kasi may gatas yon, di ba? Pag kumain ka ng itlog, may calcium yun, di ba? Bukod pa doon sa tinuturo ng Hiling Galing na calcium mula sa tinik. Yan. Yung malutong na tinik, no? O kaya i-pressure cooker mo yung tinik, din dami mo ng calcium kasi lalambot na yun. Lagyan mo ng miswa, lagyan mo ng sabaw, o di may sopas ka na calcium rich, di ba? Pag kumain ka, Vim Laben, ng ice cream, ay ang sarap na calcium nun, di ba? Puro gatas yun eh. So, hanapin mo yung masasarap na calcium sources, mag-i-enjoy ka pa
gumagaling pa ang iyong kondisyon. Diba, Viv Labet? Okay, maraming salamat sa inyong mga katanungan. Dominic, Viv Labet, no? Si Mondi ang pinanggalingan nito, at saka si Lily. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Okay. At aking pong iniisa-isa ngayon ang mga katanungan na napakadalas po na ikinukonsulta dito sa atin na paulit-ulit na parang hindi napakinggan nung tayo po ay nagbo-broadcast. Ihabol natin ang katanungan ni Julie tungkol din sa dugo kasi ito eh. Tapusin na natin ang mga problema sa dugo, kakulangan ng sustansya sa dugo. Mas maraming kulang na sustansya si Julie kasi ang sabi niya, good morning po, paano po mapapataas ang hemoglobin ng pasyenteng may thalassemia? Ay oo, karaniwan po, inborn to di ba? Yun po, anak ko, 19 years old, may thalassemia. Thanks po. Mami Julie, kulang ka ng masustansyang pagkain nung pinaglilihi mo, pinagbubuntis mo ang anak mo eh. So tandaan natin, huwag gagaya kay Mami Julie, no? Na nagkaroon ng thalassemia ang anak. Dapat po, pagbuntis ang nanay, lahat ng sustansya na kailangang maibigay sa baby na nasa sinapupunan ay ibigay po, no? Pagka hindi masyadong masustansya ang kinakain ng nanay sa panahon ng pagbubuntis, ay yung baby po ang naapektuhan, no? So ngayon habulin natin. At sa ating second hour, babalikan ko, Julie, ang iyong katanungan. Kumuha ka na ng panulat at papel para tatalakayin natin paano ang pagpapataas ng hemoglobin count, no, sa pasyenteng nag-a-anemia na may thalassemia, o kasama na rin po yung mga pasyente na nakakaranas ng leukemia. Ayan, basta tungkol po sa kakulangan ng sustansya sa dugo. Makalipas lamang ang ating mga paalala. It's 7 a.m. Bangon at tumutok sa Fit for Life with Jessie Menjola at simulan ang inyong araw na masigla para maging fit for life. Tuwing linggo, 7 a.m. sa TV5. Ano ang kwalifikasyon para sa mga interesadong mag-apply sa programa ng Kagawaran ng Kalusugan na emergency hiring ng mga healthcare worker sa mga piling health facility? Kung maaari, ang mga aplikante ay hindi dapat naninigarilyo at hindi kabilang sa mga populasyong nasa mapanganib na kalagayan o high-risk population sa COVID-19, gaya ng mga senior citizen, buntis, may mahihinang resistensya at may karamdaman gaya ng diabetes, hypertension, sakit sa puso, hika, sakit sa baga o cancer. Para sa detalyadong impormasyon, bisitahin ang bit.ly/HRHHiringFAQs. Mag-email sa hcwhiring@doh.gov.ph o tumawag sa 7266-7979. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Pag tama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Happy Healing Morning muli ang ating pagbati, lalo na po sa mga late tuners, mga kagigising pa lamang. May isang oras pa po tayo nalalabi hanggang 8:08 ngayong umaga ay sa inyo ang Healing Galing Sabado. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusog, si Dr. Eddie Nel Calvario. Aba, may happy kapatid message tayo galing kay Sergio Ruiz. Sabi niya, good morning, Doc. Salamat po sa mga payo nyo. Dami ko natututunan. Ako ay laging listener nyo sa Hiling Galing Radyo. Ay, maraming salamat. Sergio Ruiz or Sergio
Ruiz, mas social na pronunciation. Maraming salamat. Happy healing morning sa iyo, Serge, ha? At naku, batiin natin si Kuya RJ Jimeno. Magbe-birthday today. Ang birthday ni Kuya RJ. Bumabati ang mga taga Healing Galing main office kay Kuya RJ Jimeno. Matanda na si Kuya RJ, binabati siya ng kanyang ex na si Ate Glyza at ng kanilang baby boy na si 30 boy. Ayan, happy birthday kay Daddy, no? Siyempre bumabati rin ang mga apo ni RJ, si Nene at saka si Julia. Mga apo ni Kuya RJ. Happy birthday, RJ. Okay. Ngayon naman po, gusto ko lang, tatalakayin na natin ang tungkol sa mga problema pa rin sa dugo. Maraming humahabol po eh. Banggitin ko lamang po na ang Healing Galing Makati outlet ay lumipat na. No? Ang free consultations po ni Mr. M, Monday till Saturday ay dyan na sa 761 JP Rizal Avenue, Barangay Poblacion, Makati City. No? Tapat lamang ng PNP Makati sa munisipyo. Hanapin niyo po ang Baron 2 building, nasa mezzanine floor. M04 ang hahanapin ninyong room, no? Para sa free consultations sa Healing Galing Makati, Monday till Saturday. Sarado po sila pag linggo. At ang hotline, the same pa rin po kahit lumipat na. No? Sa Healing Galing Makati outlet, 0915-655-2229. Again, 0915-655-2229. At patuloy ang free consultation sa Kalibo, Aklan, sa ating bagong outlet dyan sa Amalia Batch Apartment, door number 2, United Veterans Avenue, Bliss Site, Kalibo, Aklan. Malapit lang po sa DENR. The same hotline ang gamit nila doon. Siyempre, iisa lang naman, 0919-001-8893. Again, 0919-001-8893. At humahabol nga ang tanong ni wala na bang habol sa dugo? Okay, yung isa mataas ang dugo, high blood naman po yun. O dito muna tayo sa mababaang platelet count. Sabi ni Jasmine, Dr. E, bumababa daw po platelet ko. Ano pong gagawin ko? Ayan. Ang platelet ay isang sangkap sa dugo, no, na tumutulong para pag nasugatan tayo ay hindi nagpapatuloy ang pagdurugo, no? Pero sa kaso ni Julie ay hemoglobin naman, kulang siya ng pula, red blood cells naman ang kailangan niya, di ba? At alam na ni Monty yung sagot natin sa kanyang problema. Kapag ka po kakulangan sa sustansya ng dugo, no, ang pinag-uusapan, kakain po kayo ng marami, no? Yung iba po nagso-supplement ng iron, no, galing sa butika. Ang side effect po nun ay umiitim yung inyong pupo tapos nagko-constipate, 'di ba? Pero kung sa natural po ninyo kukunin, mas maganda ang pasok ng sustansya. Okay. So, kayong dalawa, Jasmine at Julia, pareho kayong kailangan nyo ng iron-rich food. Okay. Ang mga sustansyang bakal, no? Iron, ito po ang nagbibigay ng masustansyang pulang dugo, no, sa ating system. So, pero number one, huwag magpupuyat. Kasi pag puyat ng puyat, ay talaga magkakaproblema ang dugo, no? Hindi lang mabilis nahihina ang baga, kundi pati ang dugo ay magkakaproblema. So, early to bed, early to rise na naman tayo, no? Tapos, siyempre, pagka early riser, mahahabol natin ang morning sunlight exposure na pinapractice po ng Healing Galing, di ba? Para hindi namumutla at pampalakas ng baga at magandang sustansya ng vitamin D, di ba? Okay. Now, makakatulong din na pandagdag. Banggitin muna natin kay Jasmine at Julie yung mga iron-rich food at sa mga namumutla at kailangan din po nito yung mga pagbiglang kumilos ay nahihilo, nakakakita ng estrelyang ganon, hindi naman nasuntok, di ba? So kakulangan po ng sustansya sa dugo, particular ang iron, no?
o yung red blood cells ang kailangan. Kahit na platelet lang ang pinoproblema mo, Jasmine, kailangan mo rin ayusin lahat, no? Holistic ang approach. So, ang mga iron-rich food na nire-recommenda ng Healing Galing, sa bigas pa lang ay black rice na po. No, kaya nga galing sa black rice ang ating black rice coffee, di ba? Para sustansya kaagad. Kahit wala ka ng ulam, kung black rice ang kinain mo, ang pasyenteng mahina ang katawan, mahinang kumain, ilugaw niyo po ang black rice, no? At kahit na may konting honey, kung gustong matamis-tamis ang panlasa sa lugaw na black rice or seaweed salt ng konti, no? Para may lasa lang ang kakainin, dami na pong sustansya noon kahit walang ulam. Lalo na kung may ulam pa, di ba kapatid? Red meat, lahat ng pulang karne. Marami yan. Baka, kalabaw, kabayo, kambing, kalapati, itik, usa, o memorize na ng lola, di ba? Sa isda, tuna, tambakol, tulingan, salmon. Ayan. Tapos, kung meron kayong tawa-tawa, okay, alam niyo po, napatunayan natin na napakaganda sa platelets. Kaya nga magandang gamot sa dengue at tinanggap na nga po ng Department of Health yan, di ba? Na ang tawa-tawa ay nakakatulong, no, para sa pagbalanse ng dugo sa system ng pasyente. Binabalanse ang platelets, ang red blood cells, no, yung mga ganyan po. Para hindi na po kayo bumili sa mga outlets ng Healing Galing kung saan palagi po kaming out of stock, no? Tawa-tawa tonic po kasi ang ginagawa ng Healing Galing at ang shelf life nun ay kahit na 1 taon, no? Basta maganda yung preparation. Pero sa mga bahay-bahay, kung kayo po ay lilinga dyan sa paligid, no, baka makakita kayo ng tawa-tawa. Kung alam niyo po, kasi may mga look-alike ng tawa-tawa. Pero lalo na sa panahon ng dengue, di ba, ang dami naghahanap nito. Hugasan lamang kung mabuti. No? Ang pinakasabon ng pagkain o ng herbs ay asin. So matapos tanggalin po ang mga lupa, ang mga dumi galing sa halamang tawa-tawa, alam niyo po pwede niyong i-consume mula sa dahon hanggang sa ugat ng tawa-tawa. No? Pwede niyo pong i-boil yon. Pero kung gusto niyong makinabang muli sa halamang tawa-tawa, gupitin niyo lang po kung nasa bakuran ninyo para tutubo pa rin siya. No? So pag nahugasan na, ibabad saglit sa tubig na napakaraming asin. Ang tawa-tawa, no? Mga 15 minutes, 10 to 15 minutes, tapos badlawan ulit at gupitin o hiwain na magkakasya sa baso, siksik na baso ng tawa-tawa. Para sa mga adult po, isiksik nyo ang ginupit o hiniwa-hiwa ng mga tawa-tawa, tapos pakuluan nyo po sa 3 basong tubig. Yan, At within the day, kailangan ubusin nyo po kasi 24 hours lang ang shelf life ng tawa-tawa na nilaga. Okay? Yung sa amin po ay distillation process ang dinadaanan sa Healing Galing tawa-tawa tonic. Kaya puti po ito at mas mahaba ang shelf life. Pag hindi po ganon ang paraan ng paggawa, 24 hours lang po ang shelf life. Hindi nyo na pwedeng inumin kasi mangangati. Mangangati ang pasyente. Okay? Pagka bata naman po, ang paiinumin, no, sa mga nakikinig na nag-aalaga ng bata kung kailangan ng tawa-tawa, 4 glasses na water po ang kailangan. 3 glasses na water pag adult, 4 glasses na water ang ilalagay sa isang basong siksik ng tawa-tawa kung bata po ang iinom. Yan. Pwede nyo pang idagdag ang healing food tablet, no, na kumpleto sa vitamins and minerals para pampataas din ang immune system. Okay? At kapag ka nag-consume na ng mga iron-rich food para magrehistro po sa dugo, para ma-convert into hemoglobin, no? Dito sa kaso ni Julie, at para rin sa problema sa platelet count ni Jasmine, no, at ng iba pa nating pasyente, ito pong balakang, itong center of the bone marrow, yung malapad na balakang natin sa likod, okay, bahagi ng balakang sa likod, yun po ang center of the bone marrow, at ang bone marrow po ang tumutulong para ma-convert sa hemoglobin, sa platelet, ang sustansya na galing po sa mga iron-rich food, sa tawa-tawa, sa healing food tablet. No? Applyan po ng warm compress yung balakang.
Okay? Paulit-ulit hanggang maramdaman yung init dun sa bahaging yon. Tapos, lagyan ng Healing Galing Oil, pabilog ang hagod ng haplos. Ayan. Sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea para mag-flushing ng toxins. And Julie at itong ating pasyente, isa pa si Jasmine, no? Kung gagawin ninyo ang paghaplos ng Healing Galing Oil 3 times a day, 4 times a day, baka hindi pa umabot ng 1 buwan, balanse na, no? Yung inyong imbalance sa dugo. Lagi niyong sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea, no? Para mag-flush out ng toxins at dire-diretso ang pag-improve ng inyong condition. Okay? Maraming salamat sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Marami rin po ang nakakaranas ng problema sa acidity, no? At yung katulad ni Madeline, no? Sabi niya, Doc, ano po gamot sa lagi parang puno ang sikmura, lagi parang masusuka ako na nagmamanas, iba na yung isa, nagmamanas lagi, may manas pa, di ba? Mararamdaman po natin na parang puno ang sikmura pag tayo nagpapalipas ng gutom, no? So dagdagan po natin ang pagkain. O itong isa naman si Roger, yun, gano'n ang pangalan niya. Good morning po, meron po akong acid reflux. Pwede po ba ako uminom ng vitamin? Salamat po. O tingnan mo, may acid reflux pero vitamin ang iinumin. Papaliwanagan kita mamaya, Roger. Hinahanap ko lang yung iba pang may problema ng puro sikmura no? Para isang sagutan na lang, lahat ng may GERD, may problema sa pangangasim ng sikmura, no? Talakayin po natin ang inyong nararanasan. Makalipas lamang ang ating mga paalala. Sandali lamang po. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng 1 buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing Galing! Healing Galing! Healing Galing! Healing Galing! Patuloy po tayo mga kapatid sa second hour ng Healing Galing Sabado. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At ayan, re-remind ko po kayo, pag araw ng linggo, half day lang ang Healing Galing San Jose del Monte, Bulacan outlet po natin. Monday till Saturday, buong araw po ang free consultations natin dyan. Pero nagdi-disinfect po sila pag Sunday afternoon, katulad bukas. Kaya from 9 in the morning until 1 in the afternoon lamang po ang free consultations bukas. Dahil Sunday bukas, magdi-disinfect muli sila diyan sa lugar ng Healing Galing San Jose del Monte, Bulacan outlet natin. At ito po ang hotline doon para makapagpakonsulta kayo, 0928
0928-357-2456, no? Okay, 0928-357-2456. Diyan po yan sa Tungkong Manga Road, no, sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang ating pong Hiling Galing Daet Camarines Norte outlet ay lumipat na at nagpalit din po ng hotline. Kung kayo po ay suki ng Hiling Galing Camarines Norte outlet dyan sa Daet, no? Ito na po yon. Chingson Building na po ang free consultations natin. Chingson Building, Felipe 2 Street, Daet, Camarines Norte. Monday till Saturday lamang po ang free consultations, 9 in the morning until 5 in the afternoon. At ito na po ang bagong hotline. Paki-disregard na po yung luma, wala na po yun eh. Hotline ng Hiling Galing Daet, Camarines Norte, 0919-943-7217. New number po ito. Again, it's 0919-943-7217. Okay. Dito naman po tayo sa ating mga kapatid na namong problema, no? Sa sikmura. Pero may happy kapatid message si Conching Gamboa. Happy healing morning kay Conching Gamboa. Sabi niya, good morning Doc E. Maraming salamat. I'm watching from Cagayan de Oro. Kumusta po kayo dyan? Beautiful people of Cagayan de Oro. Ingat-ingat palagi. Sabi ni Conching, palagi kong gasunod sa mga programa mo. Ikaw, idol ko, Doc E. Ay, naku, salamat. Sabi niya, salamat, Hiling Galing, ang galing. Mukhang may napagaling na sakit, itong si Conching, the Hiling Galing way. Ano po? Okay, thank you very much. Naku, nakikinig ba si Chef Jeremy Fabian? Ako, may message sa'yo si Christina Aquino. Namimiss ang programa natin. Good morning, Doc. Gusto ko ang programa nyo. Maraming natutulungan. Pero sana mabalik yung may portion na luto-luto with your chef. Masaya na at maganda. Maraming salamat. God bless. Thank you, Christina Aquino. Hayaan mo at inaasikaso natin ang pagbabalik ng programa natin, no? Kung saan natin pwedeng ilagay ng alas 7 rin ng umaga para yung habit natin, regular habit ng 7 in the morning pag Sabado at Linggo, o lalo na pag Linggo, no, ay maibalik natin. Okay, maraming salamat po. O dito na tayo, no? Sabi kasi ni Tamaritz, si Tamaritz ang binigay niyang pangalan. Good day po, Doktora, sabi niya. Ask ko po sana kung ano po pwede gamot ng GERD. Salamat po. God bless and stay safe. O makinig ka, Tamaritz, ha? Okay. Kasi meron pa ditong mga katulad mo, no? Sabi ni Mary, tuwing kakain po ako, parang humahapdi po sikmura ko. Pero maya-maya po, naaalis din po. Ano kaya ito? May sakit na ako sa sikmura. Tulungan niyo po ako. Ano pong dapat kong gawin? Please, Doktora. Ang edad ko po ay 74 na. Ayun si Mary. Okay, pakinggan mo. Lola Mary, ang aking ipapaliwanag, no? Humahapdi na, nagsisimula na, humapdi, baka papunta na ng ulcer, kaya humahapdi na Mary, no? So, gawin natin holistic ang approach. Ito namang si Cherry, no? Si Cherry, sabi niya, ano pong gamot sa GERD? GERD, yan. Mga GERD or GERD, ayan. Yan ang problema niya. Sandali, Cherry, ha? Dahil meron pang ibang mga katulad mo na nagtatanong. Sabay-sabay na kayo. Si Dubern, sabi niya, Doc, gandang umaga. Tanong ko lang, anong gamot sa acid reflux? Heartburn tuloy ang sabi niya. Heartburn, GERD, dighay, bumabara ang lalamunan, at ilong pati tenga. Ayan, dumami na. Alright. Sige, acid reflux,
Ito namang si Madeline, siya yung unang-una natin binasa kanina, di ba? Dumadami sila eh. Doc, ano pong gamot? Lagi parang puno ang sikmura, lagi na parang masuka ako at nagmamanas lagi. Iba naman yung pagmamanas. Pag-usapan natin sa susunod yun. Dito muna tayo sa problema sa sikmura. No? Si Teresita din, isabay natin tong kanyang email. Ano po bang gamot sa sumasakit ang sikmura? Kagagaling ko lang po ng ospital at nagpapagaling po ako chronic ulcer. O yan pa rin yun. Gusto ko pong matiyak kung ano ang gamot sa ulcer. Ayan. Ano pa? Ito si Roger. Ang dami nila, no? Si Roger. Rad kasi. Hindi Roger. Sabi niya, good morning po. Meron po akong acid reflux. Pwede po ba ako uminom ng vitamins? Iayos mo ng holistic way, no? Roger, para tuloy-tuloy na gumaling. Ang dami-dami pong may problemang ganyan. Pero, ito, katulad ni... Dito na muna sa problema mo sa sikmura, Asuncion, ang sagutin natin, no? Sabi niya, ano daw dapat niyang inumin? Una, masakit ang sikmura ko at mahapdi. Almost 2 months na siya. Ayun. Tapos dighay ng dighay ako. Minsan, pag nagdighay ako, may lumalabas na sobrang asim. O yan, nagha-heartburn na nga po, no? At saka, sabi niya, lumalabas na sobrang asim na tubig. Ayan. At U-tote po ako. Yung lalamunan ko po parang may nakastack na may plema lagi at minsan sobrang dry siya. At parang sinasakal. Naku, meron pong ibang kondisyon. Baka may goiter. Masakit yung likod, sobrang sakit. Teka muna. Punta po ako sa doktor, sabi niya gastritis daw. O yan, tama. Binigyan po ako ng gamot, kaso pagkatapos ng gamot, ganun pa rin po. Please help me. Nasa Hong Kong po ako. Ay, naku, nandun pala si Asuncion sa Hong Kong. Okay, ingat ka dyan palagi, ha? At kumusta ang ating mga Pinoy sa Hong Kong na laging tumututok dito sa ating programa. Yang gastritis, yang ulcer, magkakamag-anak po na karamdaman yan eh, no? At katulad ni Asuncion, ayan, siguro sa dami ng trabaho sa Hong Kong ay nakakalimutan ang pagkain on time. Tandaan po natin, no? Nagre-release po ng acid ang ating sikmura na pag naghahanap na ng pagkain, oras na ng pagkain, hindi ka pa kumakain. Okay. Tapos nung kumain naman, biglang dami, di ba? Na halos hirap na yung ating digestive system. Tapos maasim pa ang kinain, nagsinigang pa. So lalong damaging. May acidity na po na na-develop sa inyong mga sikmura, no? Tapos kumain pa kayo ng acid. O minsan hinihigop pa ang vinegar. So huwag nyo na pong gagawin yon. Ituwid natin, gawin natin holistic ang approach para sa mga may problema sa sikmura para diretsong gumaling. Hindi lang po yung temporary relief na palagi na lang bibilhin sa butika, di ba? Number 1, eat on time. Okay. Kung marami po kayong gagawin, no? Maghanda na kayo ng full meal. Hindi yung diretsong gagawin ng trabaho at isinasantabi ang pagkain. Mali po yun. Unahin natin yung katawan na nagtatrabaho para magkakaroon ng energy yung tao na maraming gagawin buong araw kung hindi mo na inuna na maggasolina sa katawan, 'di ba? Para po yung mga sasakyan natin, 'di ba? Paano aandar ang sasakyan pag walang gasolina? In the same way, sa tao po, sa katawan ng tao, ginagasolinahan din. Pinapakain natin, di ba? Full meal, kanin na po ang inyong kainin. Pagising pa lang sa umaga. Tapos sabihin, walang time po kasi maaga kailangan umalis. Hindi po dahilan yun na hindi kayo makapag-prepare ng pagkain. O nagsesermo na naman ang lola nyo, di ba? Pasensya na. Kasi gusto ko pong nasa magandang kalusugan kayo palagi. Kung sinasabi nyo maaga kayong aalis, walang time, sa gabi pa lang po, ihanda nyo na yung inyong almusal para pag-gising nyo, bago maligo, bago mag-ayos, nakakain na po kayo. No? Ngayon, ang kakainin po, pag sinisikmura na,
meron ng acid reflux, no? Tapos palaging bloated na ang pakiramdam kasi wala nga pong laman yung tiyan, no? Kaya ang nangyayari, nagte-take over ang hangin. Kala mo lagi kang busog, pero pag napadighay ka, pag napayutot ka, nagugutom ka bigla kasi nawala na yung hangin, di ba? So, hindi napapasukin ng hangin ang system kapag on time tayong kumain. Mainit ang kanin, mainit ang sabaw, soup halimbawa. Huwag na po munang unahin ang kape kung acidic na klase ng kape ang inyong iniinom. Kaya pwede kayong magbusa ng bigas or mais or ang ating hiling-galing black rice coffee para walang acidity. Kung gusto niyo na uminom na ng kape nang wala pang laman ang sikmura. Okay? Pero kung halimbawa, klase ng kape na walang acidity ibibigay, pwede po yun kahit walang laman ng sikmura, ang black rice coffee, di ba? Pwede yun. Pero kung ang iinumin po ninyo ay yung 3-in-1 o anumang galing sa coffee beans, no? So may acidity na naman yun, may uric acid pa. So iinumin nyo po yun pag busog na kayo. Nakakain na ng kanin, busog na. Ayan, pwede na kayo magkape, no? At tuloy na yung gawain. Pero ang klase po ng pagkain, pagka may stomach acidity, ay alkaline, no? Hindi na pwede yung mga klase po ng pagkain na na ordinaryo para sa matatag ang sikmura, no? Kailangan po yung mga pagkain na walang asim. So aalisin niyo po ang kamatis, yung mga sinigang na mga lahat ng sinigang kasi may acid po yun at anything na may vinegar, no? Pati iced beverages po, alisin nyo na muna, medyo warm. Pero top yung mga room temperature para sa mga sumasakit ang sikmura, no? Yung mga may sugat na. Ang ending po kasi ulcer, nagkakasugat na, di ba? So ang maganda naman dyan, lalo na pangangasim, at saka sugat-sugat sa bituka, o kumuha na po kayo ng panulat at papel at iisa-isahin natin, sinesenya sana naman ako ni Kuya Edren. Meron lamang po tayong saglit na mga paalala. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Pag tama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Okay, patuloy po tayo mga kapatid sa second hour ng Hiling Galing Sabado. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Paalala ko lang po na ang Hiling Galing Quiapo Outlet yan sa QQ Mall sa Quezon Boulevard sa Quiapo, Manila ay bumalik na po sa ground floor. Diyan na po ang free consultations natin Monday till Saturday. At ang hotline ay 0917-423-0868.
sa Hiling Galing QQ Mall outlet po yan. Again, it's 0917-423-0868. May happy kapatid message lang si Rejoice. Ayan, regular natin to si Rejoice eh. Rejoice Lynn Begier. Hello po, doktora, sabi niya. Morning po. Salamat sa mga advice nyo tungkol sa stroke. Okay na po kamay ng nanay ko. Hindi siya namamaga. May konting kirot na lang sa mga daliri niya. O dagdagan mo siya ng B vitamins. Sabi niya, kaya laking pasalamat ko sa Hiling Galing. Marami kayong natutulungan. Meron pa siyang ganun. Ay, salute, Hiling Galing. Keep safe po. Thank you, Rejoice. At natutuwa ako at nag-i-improve ang nanay. No? So, tuloy-tuloy ang pag-aalaga sa nanay. Pag mabait ang anak sa magulang, maraming swerteng dadating dyan. No? Thank you, Rejoice. Okay, balikan natin ang problema sa sikmura. Diba? Mga GERD, gastritis, ulcer. Ayan. Pag ulcer na po, no? Samahan na natin ang ating iipapainom sa pasyente ng pinakuluan na dahon ng bayabas. Pwede niyong i-alternate sa inyong inumin na tubig. Di ba? Hourly intake ng tubig po ang itinuturo ng Hiling Galing. Di ba? Oras-oras na pag-inom ng tubig, lalo na warm, maganda. Wag na po yung malalamig pag may problema na ang sikmura. No? Now, nakaka-constipate po kasi sa ibang pasyente ang pinakuluan na dahon ng bayabas. No? Pero, kung i-alternate natin yon sa pagitan ng pag-inom ng tubig, pwede naman po. No? So magpapakulo po kayo ng malinis na dahon ng bayabas. Kung malalaking dahon, yung large, no? Nasa likod po ng mga dahon ang dumi at mga insekto. So doon ang maraming linis na gagawin. No? Mga 10 malalaking dahon ng bayabas ang kailangan. Kung mas maliliit ang dahon ng bayabas po na inyong maha-harvest, ay kahit doblehin ninyo, kahit na 20, kung mas may ganun kasi puno no, ng bayabas na maliliit ang dahon. Pakuluan nyo po yan, matapos linisin sa 4 na basong tubig. No? Ang paggawa po ng gamot galing sa dahon, abangan po ninyo ang pagkulo. Pag rolling boil na, malalaki na po yung kulo. No? Hinaan nyo na po yung apoy, pero kumukulo pa din. Tuloy-tuloy na 15 minuto sa maliliit na pagkulo. Yan, ng dahon ng bayabas sa 4 na basong tubig. After 15 minutes, i-turn off nyo na po ang stove. No? Tapos, palamigin ng konti, ilagay sa thermos para medyo warm iinumin. Yan, yung mga mahapding sikmura, yung mga may acidity, may gastritis, may ulcer. No? Gagamutin po ng enzymes ng guava leaves yung mga sugat-sugat at problema sa sikmura. Okay. Pwedeng i-alternate or kung hindi naman kayo nagko-constipate sa guava tea, pwede pong dire-diretsong yun ang ipalit ninyo sa inyong regular na tubig. Kasi may mga acidic na tubig din po na minsan ay nakakadagdag pa sa acidity sa tiyan. Okay, now, ang pagkain po ng mga pasyenteng may problema sa sikmura, humahapde, soft diet lang po. Huwag kayong makikipagsabayan dun sa mga kasama nyong malakas kumain at maraming kahit matitigas, no, ay kaya nila. Pag kayo po ay sensitive na ang sikmura, small frequent meals, unti-unting kain, hindi nagpapakabusog kasi may problema pa sa tiyan. Tapos malambot, no? Lugaw-lugaw, mga ganyan. Or malambot ang mga pagkain. Lutuin nyo mabuti ang karne na malambot, ang isda, lahat ng kakainin, ang gulay para hindi nahihirapan ang sikmura. Sa panahon na nagpapagaling pa. Okay? So, yung mga paborito ninyong hindi maasim, i-review natin. Paborito nyong kainin na hindi maasim, mas maganda, masabaw, no? Tapos, malambot ang pagkakaluto, yan. Tapos regular ang dahon ng bayabas. Mura lang po yun, di ba? Now, kung halimbawa po, no, sobrang busy, at hindi makapag-prepare ng mga recommendation ko, no, available po ang herbal rhizome pills. No? Ang herbal rhizome pills po natin ay nagtatanggal ng acid
nagtatanggal ng uric acid, kasama na rin po, no? Vitamin pa yan for the kidneys, no? At saka pang-flushing din ng mga toxins. Sasabayan lang ng proper hydration. Ang pag-inom po ng herbal rhizome pills ay bago kumain. No? So, sa mga may problema sa sikmura, sobrang hapdi, pananakit, no? Isabay niyo po yung guava tea. Okay. Pwede kayong mag-start with 20 pills ng herbal rhizome pills before meals 3 times a day, taken with warm water. Maliliit lang po yun, no? Ang herbal po ay mahina, kaya tinataas natin sa tamang dose para maramdaman ang effect. Pero shorter ang period ng gamutan dahil sa tamang dose ng paggamit, no? So, kung mas malubha, matagal nang nararamdaman, you can take 20 pills ng herbal rhizome pills before breakfast, before lunch, before dinner. Okay. Later on, kapag getting better na, pwede nyo rin kasi haplusan ng healing-galing oil. Ayan. Naubo ako, mahangin yung binaba ni Kuya Edren yung off mo muna yan. Sa dami ng aircon namin dito. Sandali. Na-inhale ko yung hangin. Kaya inubuan Lola. Sandali naman po. Ayan. Good morning! Medyo warm kaya nakabote ang aking para ma-preserve ng matagal yung init sa water. Anyway, ayan na. Yung pong mga pagkain na na may sabaw, di ba? Napaka-importante din po basta't walang asim. Now, yung paghahaplos ng healing-galing oil sa affected area, lalo na yung meron pong GERD, yung mga may heartburn, no? Ang paghaplos ng healing-galing oil mula po dito sa taas, sa lieg, pababa, 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 pababa pa more, tapos pabilog sa tiyan. Ganun po yun, no? Hagod ng massage, pababa, tapos pabilog sa sikmura. Sundan ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Bababa, lalabas po yung mga asim na yon. Isa pa, bukod sa pag-iwas sa maaasim, lipas gutom, ice beverages, no? Iwasan din po kung nagkakaproblema kayo sa sikmura na kayo ay hihiga immediately after kumain, no? Kasi yung iba, lalo na sa opisina, nagsisiesta, di ba? Kung nagagawa pa yan ngayon sa gitna ng pandemya, hindi po kasi maganda, nakakakain pa lang habang nagda-digest pa ang ating system ng kinain, ay hihiga kayo, no? So pag humiga kayo, ayan, yung acid din ay umaakyat kasi humiga ka dapat naka-upright position po pagkatapos kumain, di ba? Kaya pag-aralan nyo kaya na matulog nang nakaupo. Hindi naman kaya ang matulog nang nakatayo, di ba? Matutumba tayo. So gumawa kayo ng sandalan, tapos pumosisyon kayo ng nakaupo sa inyong pagtulog kung katatapos lang ninyong kumain at kayo po ay inaantok o gusto nyo mag-siesta sa pananghalian, di ba? So, ganun po yun. Basta, isa pa rin po na dapat alalahanin, kung hindi ko man nabanggit sa aking pagtuturo ngayong umaga at may pagkain pala na sensitive din ang inyong sikmura dito sa ating mga kapatid na nagtatanong, no? May kinain kayo tapos sumapdi ang sikmura nyo, huwag nyo na po munang ulitin na kainin yon. Or huwag nyo nang ituloy kainin. No? O yung minsan naman yung after effect ang nararamdaman, ay, sandali, bakit nagkaganito ang pakiramdam ko? Ito pala ang kinain ko. Basta within 24 hours po to 48 hours, doon ninyo matitrace kung ano yung hindi magandang pagkain para sa kondisyon ninyo Kaya aalamin po ninyo. Okay? Now, hindi rin po pwede yung ginagawa ng marami na may problema sa sikmura na biskwit lang ng biskwit, crackers lang ng crackers. So, wala pong sustansya yun, no? Mabuti pa, healing food tablet na lang, isabay nyo sa crackers na yan para may sustansya. Pero mas maganda po yung full meal talaga na kumakain kayo ng black rice, pampataas ng immune system, no? Kaya natutuwa po ako pag nasa supermarket at nakikita ko yung mga bumibili ng black rice, natututo.
at malamang nakikinig sa Hiling Galing, ano, at natututunan nila ang tama. Okay? So, small frequent meals at yun po ang ating paraan ng gamutan para sa lahat ng humahapting sikmura, may ulcer, may GERD, may gastritis, o yun na po yun. Okay? Mas maganda palang kainin, by the way, yung mga collagen-rich food, kung kayo po ay humahapdi ang sikmura, may ulcer, kasi very soothing ang effect nun sa tiyan, no? Yung ating collagen-rich food sa gulay, yun po yung ano, di ba? Yung gulay, saluyot, alugbati, talinong, paddle cactus, aloe vera, gaynura, yung mga ganyan po, no? At saka yung mga maganda yung taro o yung ugat po ng ano, ng taro, no? Ng gabi. Yan. Iba-ibang preparation kung humahapdi ang sikmura pag kumain dahil dun sa problema nga sa sikmura, iba-ibang preparation pwedeng sa paraan ng soup, no, na gagawa kayo out of taro. Pwedeng may ibang sangkap, pwedeng parang ulam na parang isasabay nyo sa nilaga pero kakainin nyo yung maraming taro, maganda po sa sikmura yon. Or maglulugaw kayo ng taro o iba pang mga preparation, parang dessert, pwede rin po yan. O gabi, ugat ng gabi po yung tinutukoy ko. Okay? Very soothing sa sikmura. May mga pasyente po tayo na hindi makakain. Sinisimulan natin sa lugaw na taro. O yung iba naman, ilalaga yung taro, babalatan, sasawsaw sa sugar. Pwede rin po yun, no? Basta matulungan yung pagbabalik sa normal ng sikmura na napinsala ng sobrang acidity dahil sa mga pagkakamali. Tapos gagaling na po ng kompleto yan kung susundin nyo yung aking binanggit. Hindi na magpapaulit-ulit. Kasi temporary relief lamang po yung kayo ay bibili sa butika ng antacid. Na? Okay. So gawin natin holistic ang approach sa paggagamutan. At humahabol pa, naku, matatalakay ko pa ba to? Dahil sumesenyas na naman si Kuya Edren. Si Margarita si Margarita pala yun. Akala ko, dalawa pala ang message niya. At saka, sige, talakayin natin. Humahabol siya dun sa leukemia. Babalikan natin yung sa dugo. Makalipas lamang pumuli ang ating mga paalala. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power Play ay 2 oras na. Tunghayan ang lahat ng news and updates sa Philippine Sports kasama ang iba't ibang pangalan sa palakasan. Power and Play kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 na sa Radyo 5 92.3 News FM. Kasama po sa Bida Solusyon Campaign ng DOH ang physical distancing. Ito ay ang D para sa dumistansya ng isang metro. Ang COVID-19 ay nakukuha mula sa droplets kapag umuubo o bumabahing nang walang maayos na physical distancing at pagsusuot ng mask. Kaya naman, ugaliing dumistansya. Labanan ang kontravida. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, weekend #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Pag tama ang hiling, tama ang galing. Hiling Galing! Hiling galing! Hiling Galing! Hiling galing! May pahabol si Rejoice. Ano ba yun? Sabi ni Rejoice. Morning, Doktora. May tanong po ako. Nakakasama ba yung sobrang pag-inom ng serpentina na dahon? Sinisikmura kasi ako lagi. Kaya ginagawa ko siya kape. Lagi ako umiinom serpentina dahon para mawala yung asim ng sikmura ko. Pakinggan mo yung binanggit ko kanina, Rejoice. Hindi serpentina. Basta alam niyo po, katulad ni Rejoice, pag sumampalataya siya sa isang halaman, palagi niyang
palagi niyang ginagamit, no? But Rejoice at sa mga katulad mo na mahilig sa mga halaman or ano pa man po, kahit na good, no? Kahit na maganda ito para sa kalusugan, pag sinobrahan po natin ang consumption, masama din, di ba? Kahit yung maganda, sobra pang nagpaganda, pumapangit na minsan, di ba? Anything na sobra po, wag. No? Yung katamtaman lamang, yung tamang gamit lang natin sa pangailangan. Wag mong sobrahan, di ba? Katulad halimbawa, Rejoice, magandang maligo, malinis ang katawan. Kung babad ka na sa tubig 4 times a day kang naliligo, magkakasakit ka na nun, di ba? So, too much of anything ay bad, no? Okay. O ngayon, balikan natin ito pong itinatanong ng ating kapatid, no, na si Margarita. Sabi niya, Dr. Edinel Calvario, may chronic myeloid leukemia po. Paano po gamutin? Salamat po. Pero yung isa niyang tanong kanina ay iba. Magkamali lang ba yon? Mas tama ba itong ano? Sabi mo kasi, Dr. E, yung nauna mong tanong, anong pampababa ng white blood cells? Pampababa dahil marami kang white blood cells. Ibig sabihin, ayun, kaya nga may nilalabanan, no? Ito yung mga sundalo natin sa dugo, Margarita. Yung white blood cells na yan ay nagre-react ng sobra kapag ka may nakita siya nakalaban. Okay? Yun ang nagkukos ng leukemia mo. So, gawin mong holistic ang approach. Kanina, tinuro ko na, di ba? Minsan po kasi, may mga katulad ni Margarita na pag hindi ko binanggit ang pangalan, ay hindi para sa akin yung sagot ni doktora. So, dumadami na iipon po. Ganun din, pag narinig niyo po, ay may sintomas akong ganun, di ba? Baka kasama na ako doon. Okay. Kasi cancer na po sa dugo ang ang leukemia, no? So, yung iron-rich food, yung hindi pagpupuyat, yung pag-iwas sa mga binanggit ko, gawin mo, Margarita, para sa ikabubuti mo rin. Yung binanggit ko kanina, no? Para mas marami tayong mapaglingkuran ng mga kapatid natin. Gawin mong holistic ang approach sa paggagamutan. Pero maganda, binanggit mong leukemia ka. Pag leukemia na po, ang pantanggal natin ng infection sa dugo ay serpentina. No? Tigsa 10 serpentina tablets ang iinumin mo sa kaso mo, Margarita, after meals 3 times a day. Kung may halaman kang serpentina, yung katumbas nito sa dahon, pwede rin, napakarami nun, di ba? Okay. At yung paghahaplos ng healing galing oil dito sa balakang, pabilog, huwag mong kalimutang gawin yon. 3 times a day or 4 times a day, mas maganda. Sundan mo palagi ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Tapos applicable din sa kaso mo yung pag-inom ng healing food tablets, no, kasabay ng pagkain 3 times a day. Tigsa 10 tabletas para mabilis tumaas, no, ang immune system mo. Kasi baka dumating dun sa punto na sasalinan ka na ng dugo, no, tapos sa susunod, pag malubha na at mababa na ang resistensya ng pasyente, kahit ilang sali ng dugo, hindi na tinatanggap ng katawan. Kaya inaagapan natin yung mga ganyang kondisyon. No? Kahit ano po namang karamdaman, mga kapatid, no? Kung ating aagapan, no? Ay hindi nahahantong pa sa mas malubha. Pag mas malubha, malaki na ang hirap ng pasyenteng mararanasan, yung discomfort, malaki na rin ang gagastusin, tapos matagal na ang magiging gamutan. Kaya agapan po natin. No? So Margarita, sundin mo yung mga pinayo ko kanina at nang sa gayon ay mabilis na makarecover ka. Ha? Get well soon, Margarita, at sabayan natin ng disiplina. Pag magaling na yung mga konting bisyo ng bad na pagkain, pwede na. Pero pag mababa ang immune system, hindi natin dapat pinagwawalang bahala. Okay? Maraming salamat, Margarita, sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. No? Si Rachel naman sa email, sabi niya, Dr. ask ko lang po, bakit kaya sa tuwing mamamanhid kanan kamay ko, naninigas ako at bumabagsak at nangingitim ako? Walang dok. Sabi niya, at nangingitim ako, walang dok. Ano po ito? Bakit walang dok?
4 na bagsak na ako. Salamat po. Rachel, 4 na bagsak ka na, hindi ka pa nagpapagamot. Okay. Kinukulang ka ng oxygen or nagsi-seizure ka, poor ang circulation. No? Kailangan ayusin mo yan. Okay. Kung walang doc, walang budget, hindi makaalis o hindi ma-admit sa ospital, ganito, subukan mo ha. Okay. Ina-analyze ko kasi yung iyong kondisyon. May pamamanhid sa kanang kamay. Applyan mo ng Healing Galing Oil ang heart point mo. Okay? Baka may nanggagaling na problema doon. Iidamay mo na rin ang lungs. Okay? Dibdib at likod. Tapos yung heart point. Applyan mo ng warm compress, tapos massage gently ng Healing Galing Oil. Now na. Okay, kung meron ka, gawin mong 4 times a day yan. Today, para hindi ka na bumabagsak at nangingitim, baka mapasama ang pagbagsak mo. Later on, malaking problema, no? Sundan mo palagi ng pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea. Tapos pag naghihilot ka sa heart point, no, may mararamdaman ka dyan na discomfort, dun mo tatagalan ang haplos ng Healing Galing Oil or sa dibdib kaya at sa likod, no, para dun sa baga naman. Tapos pag uminom ka ng mainit na herbal cleansing tea after ng gentle massage ng Healing Galing Oil sa mga affected areas, for at least 20 minutes, no? Sundan ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea nga, papawisan ka, lalabas yung mga toxins, baka magpapayutot-yutot, magpapadighay-dighay na kung ano man yung toxins na yan na nagbibigay ng problema. Tapos uminom ka ng omega-3, na? Kung kaya mong mag 3 times a day muna ng pag-inom ng omega-3 para maayos ang sirkulasyon, blood thinner yan, vitamin pa for the brain, for the heart, for the spinal column. Yung spinal column ang pangatlong hihilutan mo, no? Remember, puso, baga, tapos central nervous system. Ano ang central nervous system? Mula sa brain, mula sa sintido, hanggang anit ng ulo, 20 minutes na massage ng Healing Galing Oil, tapos mula sa batok, pababa sa spinal column, pabilog sa balakang. Ganon ang daloy ng haplos ng Healing Galing Oil for 20 minutes. So pag nahilutan mo na lahat yun, inom ng mainit na herbal cleansing tea. Gawin mo 3 times a day or better kung 4 times a day. Tapos uminom ka ng mega dose ng B vitamins, no? Herbal vitamins B1, B6, B12, tig sa 10 tabletas, equivalent yon sa 100 milligrams lamang. Inumin mo ang B1, B6, B12 after meals 3 times a day. At huwag mong pababayaan na maulit pa, no, yung nangyari sa'yo. Okay? Kapag kasi tumutugon sa mga braso, no, sa kaliwa o kanan, maaaring nagmumula sa puso. Pero just the same, yung lungs mo din, ayusin mo din. Kasi magkatuwang sa pagbibigay ng magandang circulation para sa iyo, Rachel, no? Kasi nangingitim tapos nagko-collapse ka, baka nagsi-seizure. So, tignan mo kung tutugma, no, balitaan mo ko sa magiging resulta ng gamutan mo. Okay? Base sa aking payo. Maraming salamat, Rachel, sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Mga kapatid, hindi ko na naman po kinaya ang napakaraming tanong ninyo sa ating pangkalusugan gamutan sa natural na paraan. No? Bukas po magbabalik ang Healing Galing. Alas 10 ng umaga tayo hanggang alas 12 ng tanghaling tapat sa Sunday edition ng Healing Galing. At bukas po ang lahat ng outlets. Hindi pala. May mga Sunday na nakasara po ang mga outlets ng Healing Galing. Pero yung mga bukas, even on Sundays, no, magtungo lamang po sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing para sa inyong mga problemang pangkalusugan. Free consultations po sa ating mga outlets nationwide. At antabayanan ang power and play ni Commissioner Noli Ayala sa loob lamang na ilan salit. Ako naman po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. Lagi na nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power Play ay 2 oras na. Tunghayan ang lahat ng news and updates sa Philippine Sports kasama ang iba't